dakuin po natin, no? Si Bongo. Pasyalan na natin si Bongo. Baka inip na po. Asa na ba yon? Bongo! Hindi, meron pa. Tingnan nyo ho sila dito, Kapag ayaw pumalakpak, ayan, sabi dito ni Bongo, sabi ni Bato de la Rosa, kung ayaw nyong pumalakpak bukas, ayan, kung ayaw nyong pumalakpak bukas, ipapatokhan ko kayo sa pulis. Palakpakan kayo dyan! Kaya standing ovation naman po, mga kababayan. Yung mga tao doon, nakakatakot pala sila, no? Pag hindi ka pumalakpak, ipapatokhan kita. Ano po ba tong balita na to, mga bossing? Sabi kasi ni Bongo, hindi. Meron akong video niyan Meron akong video niyan. Eto mga kababayan. Ng SONA 20. Yan. Si Bongo ho, mga bossing. Game. 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. May sagot dyan si Senadora Leila de Lima kung bakit daw nagpapalakpakan. Sabi ni Bongo, lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang laban kontra droga, ay nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation ang Kongreso at mga senador. Eto daw po sabi ni Senadora Leila de Lima. Bakit dati raw pinapalakpakan? Ngayon nag-iisa na lang. Kasi noon maraming takot na hindi nila palakpakan ang mga SONA ni Duterte. Makita ka ni dating Pangulong Duterte ng mga kaalyado niya. Hindi pumapalakpak to Hindi natin kaalyado to. Igaya yan kay de Lima. Ikulong din niya ng 7 taon. Tapos sabihin, kasama sa droga. Ganun ang kinatatakot siguro ng iba dati. Paano kung sino ang hindi papalakpak, igugurgur nila, sabi ni Rene Baguio. Iilan lang ang matatapang kung gawan ka ba naman ng peking ebidensya, which is, sinasabi po ni Senadora Leila de Lima, kanyang naranasan. Kung gawan ka, di ba sabi ng dating Pangulong Duterte, ebidensya? Marunong kami magtanim yan. Di ba? Naalala ko lang bigla. Iilan lang ang matatapang kung gawan ka ba naman ng peking ebidensya at ipahiya ka halos araw-araw sa media. Kung hindi ka ba naman pumalakpak na lang, kung duwag ka rin lang naman, naman na walang ipinaglalaban. Sila po medyo matapang po sila, mga kababayan Kaya yun ang sinapit ni Senadora Leila de Lima. Tuloy natin si Bongo. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Sabi ni Senador Leila de Lima, hindi naman daw Delicates lang daw sa inyo kapag kayong hindi nyo kapartido at nakita hindi pumalakpak Standing ovation. Tapos bakos ba? Tapos sasabihin pa ni Bato, asan ba yun? Sasabihin pa ni Bato de la Rosa, kung ayaw nyo, kung ayaw nyo pumalakpak, bukas ipapatokhan ko kayo sa pulis. Palakpakan kayong lahat dyan. Baka sinasabi din to ni Senator Bato de la Rosa doon sa SONA ng dating Pangulo. Tingnan nyo, isa sa hindi pumalakpak siguro si Mayor Jed Mabilog. Kaya ayun, nasama sa listahan. Di ba? Nasama sa listahan na pagtripan daw siya. Gusto daw siyang idawit. Dadadawit siya kasi gustong ihagdanan papunta doon kay dating Senador Drilon at kay Mar Rojas. Sabi ni Gold, God is good. Nung una natutuwa ako, may natetegi na adik, pero araw-araw may napapatay na adik. Daw. Daw Kasi yung iba hindi naman sigurado. Yung isang nakita natin sa video, sinabi ng laban, hindi naman. Nasuklam ako. Parang nasira pag-iisip ko at nagkasala pa ako sa Diyos sa paghangad na may natetegi. Pwede naman kasing ipatupad
yung laban kontra droga, mga kababayan. Huwag lang abusuhin yung mga karapatang pantao, no? Huwag nang umabot sa punto na hindi na nga lumalaban eh. Tapos ang hatol pa tegi pa din. Ang hatol pa patayin pa din. Di ho ba? Kung humihingi na ng kung humihingi na ng spare niyo yung buhay ko, wag niyo akong patayin, magbabago ako. Sige, kulong niyo na lang ako. Yun na lang ang gawin. Oh. Di ho ba meron ako mga kilala na dati ganun yung mga ginagawa, ngayon nangaayos na ng buhay. Sayang ang buhay, ha? Kung kayo hindi kayo nanghihinayang doon sa buhay, aba, ewan ko na lang sa inyo. No? Ang pinaka walang presyo, hindi mapapantayan na meron tayo dito sa mundo, mga kababayan, is yung buhay natin. Tapos, ganun-ganun lang. 20,000. Oh, ano yan? Ano niyan? Bracket niya? Nasaan ba? Wala to. Adik-adik lang to na naglalakad sa kalsada. O, 20,000. Sabi ni Boy Kilig TV. Live ba ito, Idol Mark? Opo. Di ba? Oh. Eto si Congressman. 1,000,000 ulo niyan Trabahuhin natin. Total naman nando sa listahan. Tara, yarihin natin. Pag niyari natin yan, sabihin natin ng laban, tapos bato ng isang bag na pinagbabawal na gamot. May 1,000,000 tayo, may reward tayo. Yari. 'Di ba? Yung pinaka precious na meron tayo dito sa ibabaw ng mundo. 20,000, 1,000,000 ang halaga. Siyempre kapag ka natumbasan na ho ng ganyan yan, mga kababayan. 1,000,000? Meron at meron hong papatol dyan. Which is gano'n na nga po yun nangyari. Mga boss. Nasaan pa si Bungo? Bungo, alika, magsalita ka pa. Ngayon, sinisisi Bakit magsasalita lang to si Bungo parang iiyak, siya. Sabi ni Nano, sagot naman dyan, Idol Mark. Bakit wala ka sa official Facebook GC ng mga Marcos loyalist noon pa bago naging presidente si Duterte? Tanong lang po, hindi ko naman sinasabing loyalista ako Ang sinasabi ko ay isa ako sa mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahit tignan mo lahat, kahit tignan nyo po lahat ng video ko, hindi ko sinabing loyalista ako. Dahil iba po ang turing ko, iba po ang tingin ko sa mga loyalista, mga kababayan. Yung mga loyalista para po sa akin, ha? Yung mga loyalista para po sa akin, mga bossing, yun po yung mga tao, no? Yun po yung mga individual. Nang nabubuhay pa po, si dating Pangulong Marcos, nandoon na po sila. No? Hanggang sa umabot sa punto na ipadala sa Hawaii. Naipadala sa Hawaii, hanggang ngayon nandoon pa din po sila. No, nakasuporta pa din po. Yun ang tinatawag na loyalista. Kailan lang ho ako pinanganak? Tapos dati pa nga maka Duterte ako. 'Di ba? Kaya lang hindi ako kagaya nung iba na kita mo na, no? Puro illegal na pala yung mga natutuklasan. Doon ka pa din. Ako lang yata yung vlogger na nagsasabi na magkaiba po ang loyalista at mga sumusuporta lang po sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Malalim yung mga loyalista. Ganun po ang tingin ko sa kanila. Nawala na sa posisyon ang dating Pangulong Marcos, napadala na sa Hawaii yung pamilya, sila nandoon pa din. Tingin mo, buhay na ako noon? Tingin mo, buhay na ako noon? Kaya po, lagi kong pinapaulit-ulit sa akin, ako po ay isa sa sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. At sa gobyerno ng Pilipinas. Pero hindi ko sinasabi na loyalista po ako. No? Pro-government, to be exact. Yan po ang lagi kong sinasabi, mga kababayan. Tuloy? Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya.
Eh, Hindi ba kayo? bakit hindi nyo samahan? Ikaw kasi, sabi mo nung isang araw, wala na po ako dyan. Hindi ko na po alam. Hindi na po ako kasama dyan sa mga laban kontra droga nila. Kinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Oh. Dinipensa ni Senador Christopher Bongo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kampanya ng dating administrasyon kontra iligal na droga. Ito ay sa gitna ng investigasyon at pagdinig sa ilalim ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng mga isyu na ibinabato sa kampo ng mga Duterte. Kabilang na dito ang mga aligasyon ni retired Police Colonel Royina Garma, partikular na ang umano'y reward system sa mga pulis na makapapatay ng mga personalidad na sangkot sa illegal drug trade. At kasabwat umano dito ang senador. Ay, kasabwat ka daw. Uy, Bongo, kasabwat ka daw. Paano yan? Tinanggi rin ng mambabatas ang pagkakasangkot sa umano'y reward system ng isang Ermina Espinosa alias Muking na dati Ayun yun yung muking na sinasabi po ni Roy Magarma. Assistant Secretary noong panahong Special Assistant to the President si Senador Bongo. Wala pong reward system. Wala, meron daw. Naipaliwanag nga ng maayos Bongo Tapos ikaw yung kasama doon sa pangalawa. No? Pangulong Duterte, tapos sumunod ikaw. O kaya kay Bato. O, tapos si Bato dumadaan din sa iyo. Yun yung explanation Na bakit diyan ka ba't dito nagpapaliwanag si Bongo sa mga interview? Magpapaliwanag naman pala. Hindi pa dun sa Quadcom. Dun sila pinapatawag. sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako, 2018. Ayan na, iiwas niya na yung sarili niya. Kaya pala nasabi niya na, bakit mag-isa na lang po si dating Pangulong Duterte? Iiwas na. Senador na po ako, 2018. Parang sabi, senador na ako, hindi na ako kasama dyan sa mga ruta nila ng war on drugs. 2019 po ako naging senador. Dim Wala ka resign na na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador. At wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng Ayun na, iniwas na yung sarili. Kaya pala sabi niya, sabi ni Bongo, mga kababayan, bakit naging mag-isa na lang si dating Pangulong Duterte? Mukhang iiwan mo na din kasi President Rodrigo Duterte.